Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay ito mga kababayan, mga ka-analyze. After ho magkaroon ho ng press conference, ito hong si Atty. Baligod at hinarap ho yung 18 ex-marines or ex-sundalo at nagbigay ho ng kung ano-anong kasinungalingang statement. Diyan ho sa kanilang press con, ito hong si Atty. Baligod ay halos lahat ho yata ng TV News Network ay nilibot. At nagpa-interview. Sa kasamaang palad, halos lahat ho ng kanyang dinayo ng mga TV News Network ay nangyari ay para siyang nabutasan ho ng mga news anchor, mga radio commentator. Nabutasan ho siya na cross-examine at naimbestigahan. Sa makatuwid ho mga kababayan, halos lahat ho ng nangyaring interview sa kanya ay lumabas lang ang kanilang mga kasinungalingan. Siya ho ang na-cross-examine, siya ho ang nabara, nasupalpal at naimbestigahan. Ngayon mga kababayan, ang pinakadulo ho yata, pinakadulo end ng kanyang pag-i-interviewhan ay ito ng Banateros. Siguro dito siya babawi, Siguro sa isip-isip ni Atty. Baligod. Halos lahat ng TV News Network na naikutan ko, na in-interview ko, na supalpal ako, na bara ako, ay sigurado dito sa Banateros, hindi ako mababara, hindi ako masusupalpal. Malamang sakayan lang kami nito. Malamang to bulahan to 100%. Kumbaga sa tanungan, interview, suportahan gano'n, ito mga kababayan, nangyari at naganap na, Ito si Atty. Baligod ay dumayo diyan ho sa programa ng SMNI. At ay in-interview siya ng mga Banateros. Nandiyan ba yung walang ka-fake news sa katawan, yung talagang legit? Pag nagbabalita, nagpo-post sa kanyang social media account. Si Sir Jack. Si Sir Jack. Nandiyan ba? Ito mga kababayan, pakinggan ho natin itong bagong expose, Ay, wag na kayo mag-expect na mako-cross-examine yan dyan, mababara, masusapalpal. Wag na kayo mag-expect na mababara dito yan. Mabubutasan sa interview kasi Banateros ang mag-i-interview. So, sakaya na ito. Pakinggan natin yung unang expose niya. Or sa opisina, ganon. Hindi sa HOR. Tuloy natin. Hindi sila nagdadala ng mali-maleta sa house. Yung expandable envelopes lang. Kaya ano po yung nasa picture? Alin? Yung may helicopter? Hindi yun sa HOR dinala. At dinala yun sa mga probinsya. No? Sino ba nagtanong? Si Banat Bay? Alam mo, Banat Bay, kung talagang tagal mo na rin siguro sa mundo ng social media, no? At kung talagang hindi kayo bias sa pagtatanong dito, dapat ganito klaseng tanong. Turuan kita, Lights, camera. Action. Atty. Baligod, yung kumakalat ho na picture na inilabas nyo sa inyong press conference, kasama nyo ho yung 18 ex-sundalo, yung maletang binubuhat, dinadala sa helicopter o private jet, ano ho yun? Ganito, ganyan, ganito, ganon. Ganito ang sunod na tanong. Atty. Baligod, yung huba, meron na hong nakaakibat na dokumentong authentication. Napatik na ho ba yan sa authentication sa NBI at PNP? Kasi hindi ho simpleng tao yung pinaparatangan ho nitong 18 sundalo. Presidente ito. Dating Speaker Martin Romualdez. May authentication na ba yan? Hindi nga mismong original na larawan yung pinakita, nakaprint lang sa papel. Tuloy natin. Ganyan ang interview, Banat Bay.
Bubusisiin mo. Kumbaga iba kasing nagtatanong sa tumatanong, Banat Bay eh. Alam mo ba yung nagtatanong sa tumatanong? Hindi mo alam, no? Ha? Tuloy natin. Mali-maleta na, diretso yan sa bahay or sa opisina, ganon. Hindi sa HOR dinadala. Mm. Katulad nung Quadcom hearing, Nakasakay sa helicopter. Diretso na raw sa bahay. Saan dadapo? Sa bubong. Tuloy natin. parang 120 na expandable envelopes ang dinala nila doon. 120. Ilan Dinala ang sa laman loob? ng isang envelope? Doon 2 sa million? 2 million ang laman nun. Okay. Kasi Totoo po yung sinasabi nila na bawat Quadcom hearing, 2 million bawat isang congressman? hindi ko alam kung bawat isa, pero halos lahat ng miyembro ay dumadaan doon eh. At kanya-kanyang bit-bit, no? Merong special siguro na 2 hanggang 5 ang bit-bit. Meron ding isang envelope lang. Siguro, Sana Banat Bay ganito rin itanong nyo. Attorney Baligod, sir. Ito ho bang 18 sundalo na ex-marine? Meron ho ba silang binanggit na kaalyado ni dating President Rodrigo Roa Duterte? Kasi ang dami ho nilang in-expose na pangalan ng mga politiko eh. Kahit isa lang ba mayroong kaalyado si Digong? O puro sa administrasyong Marcos lang kampe at kalaban may kinalaman sa impeachment ni VP Inday Sara Duterte? Mga kababayan, mga ka-analyze, ang dami hong binanggit na politiko. Nakaisyo nakatanggap daw ng mali-maleta, envelope, na pera, may lamang pera. Wala man lang hunabanggit. Nakaalyado ni Digong na nasa side nila, wala. Puro kaalyado ni Pangulong Bongbong Marcos at against kay VP Inday Sara Duterte at may mga kinalaman sa impeachment ni VP Inday Sara Duterte. Naman na sumabit kahit isa. Grabe naman. Masyado naman obvious yan, mga sir. Pwede natin. hindi nagtanong ng matitindi. O hindi ho siguro nakapag-cite in contempt. O isa ka lang. May bonus yung nagko-contempt. Pwedeng ganun po. Ito, pasensya na po medyo ano lang tayo ng konti. Kung dala-dala yun, paano binitbit yung mga folder na yun? Magpapasensya ka pa, pabor naman yung tanong sa kanya. Kung makapaghingi ng pasensya to si Banat Bay, akala mo talaga yung itatanong niya against kay Attorney Baligod pabor naman sa inyo, nagpapasensya ka pa. Mga sales talk mo na naman. Tuloy natin. Marami. Marami po sila. Yung mga... Sandaan mahigit sila eh. So, lahat sila pumapasok. Tapos Hindi. dadala-dala sila. Balik-balik yan. Meron kasing malapit na paradahan. Doon nakalagay. Oo. So nandun, para malapit lang nilang ilipat ba? Hindi papansin na agad. No? Oo. At doon sila dumadaan sa likod o sa harap mismo? Meron silang dinadaanan na sa gitna, yung may flagpole. Merong hagdanan kasi doon Medyo familiar ako doon dahil Alam lahat ni Attorney Baligod nangyayari, no? Pati pagdaan, sa likod, ganito, ganyan. Kulang na lang ganito, no? Ako si Attorney Baligod, ito CCTV, lahat tinitignan ko ano nangyayari, no? Lahat pinanonood, lahat alam, trabaho ako sa Congress ng 12 years. So merong access doon, punta sa second floor. Lahat talaga alam. Opisina ng APRO, etc. Alam kaya nila, attorney, kung papaano kino-confirm ng bawat congressman na nakuha na nila yung kanila. Meron bang receiving copy? Pinapapirmahan tong mga nagpapareceive ng Ang na-observe envelope? nila, basta Sino may... yung tatanong? Si Boss Dada? Boss Dada, ha? Dahan-dahan lang siya tanong, ha? Baka lumabas yung kabubuhan ni Attorney Baligod kasi nung nakaraan nagtanong ka kay VP Inday Sara Duterte, dahil sa tanong mo lumabas yung kabubuhan,
lumalabas, para napahamak pa si BP Inday Sara Duterte. Abay, sabi ba naman ni BP Inday Sara Duterte, para daw maayos, luminis, umayos ang problema ng Pilipinas, kinakailangan umabot ng 30 years. Tinanong kasi ni Boss Daday kung kaya niya ayusin yung problema ng Pilipinas. Ang sagot ni BP Inday Sara Duterte, 30 years daw. Minimum na taon. Pwede naman daw kumonte, umigse. Pwede naman daw 25 years. Pero wala na raw talagang tulugan. Dahan-dahan, Boss Dada, nakalumabas ang katangahan yan. Pumupunta na lang doon. And then sina Paul Estrada, Mark Tiksay, sila ang... Oo. Okay. So may instructions. Ito po bang si Paul at saka Oo daw. wala po ba silang planong lumabas? Ang balita ko ay Mararamdaman mo talaga yung tanong, kung tanong talaga ng isang journalist, reporter, o news anchor, o tanong lang talagang tono ng vlogger, no? Oo. Talagang hindi wala, talagang ano mo sa tono ng pananalita, talagang hindi mga reporter, hindi mga journalist, hindi mga news anchor, no? Talagang kahit anong ibihis, talagang kahit ilagay mo sa formal na studio, ilagay mo sa aircon, kahit ipasuotin mo ng disente, talagang lumalabas yung ano eh. Talagang tanong vlogger eh. Ito mga kababayan, pakinggan pa ho natin ito. Sabi ho dyan sa unang video Quadcon members nakatanggap din daw ng mga pera. Meron pa nagsabi, ano yun? Paano? Pag may pakontep, may bonus, gano'n. So, sige atay. Ito na mga kababayan. Itong ganitong klaseng paliwanag, expose ni Atty. Baligon, maano na ito eh. Medyo gas-gas na ito eh. Parang I love you ito eh. Gas-gas na ito. Yung delikado ang buhay. Yung sumusunod. Pakinggan natin mga kababayan. usap, no? So hindi ko Parang nabanggit nyo na may sumusunod kasi sa inyo after nun eh. oo. Kaya nga kung saan-saan kaming daan pumasok dahil nung umalis kami, ako yung una, then yung dalawang sasakyan, no? Halatado naman na katulad sa White Plains Road, maluwang yon. Dahan-dahan lang kami. Ayaw mag-overtake ng tatlong nakamotorsiklo. No? Alam naman natin yung ganong mga tradecraft sa Intel work, no? Ang sinasabi ni Trillanes, ito lang. Mga kababayan, anong nangyayari kasi rito, baka mamaya hindi na ho magsilutang itong 18 sundalo. Tapos lalabas, sasabihin ni Atty. Baligon, hindi ko na alam, baka nagsitago kasi nanganganib ang buhay. At tingnan mo ito si Tanda. Sorry po. Itong si Senador Marcoleta. Tingnan nyo, painggan nyo ito si Senador Marcoleta. Bigla na lang ho nagdala ng aso tuloy. Bigla na lang ho nagdala ng tao dyan. Ex-sundalo rin ito eh. Si Gutesa. Nag-iwan ng chismis, nanira, tapos naglaho na. Para bang ang goal, hindi niya mapatunayan yung sinasabi niya. Ang goal niya lang siraan si Pangulong Bongbong Marcos at kung sino-sino. Wala na dun yung goal na patutunayan. Kasi dito ho, mga kababayan niya sa Pilipinas na nangyayari kahit wala ng resibo, basta kung laway lang ang puhunan, sira ka na. Baka bigla na lang mawala ito. Ang palusot, nanganganib kami. Wala na, hindi na malaman kung nasaan. Tapos pagbibintangan si Pangulong Bongbong, si dating Speaker Martin Romualdez, tinatago na nila. Mga ganyang bagay ba? May sumusunod daw. Hindi mo nga alam kung sino yan. Mamaya mga media. Hindi mo nga alam, mamaya mga reporter yan. Hindi mo pa masabi, mga vlogger. Di ba? Gusto ko yung ma-interview para pagkakitaan. Views ba? Views. Ngayon natin. Kaninang interview, kayo daw po ay ang
inutusan lamang o ang pinaka-head ng kung anumang ginagawa ninyo ay ang mga Duterte. Ano po ang masasabi nyo dito sa issue na to? Huwag mo nang tanongin niya, hindi na mo sasagutin ng totoo. Ay, kung ako nagtanong yan, Atty. Baligod, ano masasabi niyo sa mga chismis? Narinig natin sa mainstream media, social media, na ang nagpapagalaw, nag-uutos sa inyo, nasa likuran nyo ay pamilya Duterte. Magsasagot pa lang si Atty. Baligod. Hindi, wag na. Bigla mong ganyan sa bibig, oh. Wag na. Ano yung sagot mo? Hindi totoo yan. Yan ang sagot mo, wag mo na sagutin. Hindi ka amin, alam ko na yan. Diba? Pakinggan natin, tol. Mga kababayan. Sa buong buhay ko ay hindi ko pa nakakausap si VP Sara. Si dating President Duterte, hindi ko alam kung naaalala niya o natatandaan niya ako. Kasi bilang na bilang... Ba't yun na kailangan makita mo si VP Sara? Importante lang naman yun, middleman. Bali-balita, abogado ka raw. Ha? Abogado ka raw ho ni dating gobernur, Chavit Singson. At pinagtatanggol mo, abogado ka sa kaso ni dating gobernur Chavit Singson sa kaso niyang Flander sa ombudsman. Tapos dito, against ka sa corruption, against ka sa Flander, graft and corruption. Anti-corruption ka rito sa kasong ito. Pero sa kabila, pinagtatanggol mo naman si Chavit Singson sa kaso niya sa ombudsman na Flander. Di wow. Sabi ko nga karaan. Sa kanang kamay, against ka sa corruption. Sa kaliwang kamay naman, nagtatanggol ka. Matindi, ano? Ito mga kababayan, lagpasan na ho natin yan kasi habang tumatagal ho natin pinakikinggan si Atty. Baligod, panansens ho ng panansens. Pawala ho ng kwenta. Eto, may kumakalat. Ano? Ito, hindi natin sinasabing may katotohanan ito, ha? Kumakalat lang ho ito sa Facebook. Ayan ho. May larawan mga kababayan, ayan. Nakikita nyo sa taas ng picture. May mga escort na nakaitim. Si VP Inday Sara Duterte. Kahit di naman pinagkakaguluhan, ni-escort lang ng ganyang pabilog na akala mo dinadamba ng tao, pero wala naman. Dito naman sa baba, yung 18 ex-marine. Basahin ho natin ito, caption. Ayan si Richard D. Hampak. Naka-public post naman ito. Walang hiya. Kung totoo ang nasa larawan na ang security detail lang din pala ni Sara, ang 18 Marines. Na whistleblower na hawak ni Defensor, malinaw na bias nga din ito. At ang ginagawa nila ay para kay Sara lang talaga. Grabe, no? Question mark. Marami na naman ang nauto. Kung totoo yan, pero sabi ng liderato ng mga Marines, desirable, discharge naman ang 18 Marines na yan. Meaning, anomalous, individual sila at nakakahiyang Marines sa hanay nila. Kaya sila tinanggal. Lata kumbaga. Marumi at handang magkadumi na lang. Talaga. Dahil naalis na nga sa serbisyo, nakakahiya. Kayo. Deserve kayo sa pagkakatanggal sa inyo. Buti nga sa inyo. Ayan mga kababayan, ha. Hindi natin sinasabing totoo ito. Pero dito ho, sa post, ay lumalabas, ha. Kung totoo raw ito, ha, na itong mga nag-escort, ito rin daw yung mga ex-marine. Naku po, naloko na. Okay mga kababayan, kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Maraming salamat. Bye-bye.